Hello, magandang hapon po sa ka-TikTok at sa lahat ng ating mga kapwa Katoliko na manonood po ng ating Facebook Live. Saglit lang po ito, siguro mga isang oras kalahati lang po. No? So, lagi po ako magla-live at bukas po ng Sabado, sa gabi po tayo magla-live para yung mga panggabi po na gustong makapanood at makarinig at makapagtanong sa ating live ay sa Sabado at araw din ng Linggo ay magla-live po tayo sa gabi. So muli, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga followers, sa mga TikTok, sa YouTube channel natin, sa Facebook, no, at sa iba pa. So muli ang kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan ay para sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Magandang hapon, umaga, tanghali, gabi, madaling araw sa lahat ng lupalop ng daigdig, lalo na sa ating mga kababayang mga Katoliko na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Ito po si Brother Mel na maghahayag at magbibigay kaalaman tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Muli po, hindi po ako magsasawang manawagan sa lahat ng mga kapatid natin sa kaibay sa pananampalataya na pumasok po rito, magtanong po para po sa ating live, no? Inaanayahan ko ang lahat ng mga debatista, ng mga MCGI, ng mga born again Christian, ang mga Iglesia ni Cristo, Adventist, no? At iba pa, no? Muslim, mga Islam, yan. Kahit din po ang aking mga kapwa Katoliko, no? Na kung mayroong mga katanungan at gusto niya makipag-discussion at mayroong ayusin na dapat i-settle na issue, ay nandito po si Brother Mel. So inaantabayanan ko po na sana po ay samahan po ninyo ako na makapaghatid ng kaukulang aral at turo para sa ating pananampalataya, no? So hihintayin natin dito ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kinuha ko lang po yung mga Bible ko dito, no? Baka po may magtatanong, willing po akong sumagot sa lahat ng ating mga katanungan. So, yung mga nasa Facebook, yung mga nagtanong kahapon na hindi ko nakita, pwede po kayong pumasok dito at magtanong po. At abangan nyo po yung aming debate ni Pastor Eric Villanueva ay sa May pa daw po, sa May. Actually, wala namang sinabi kung kailang May. Hindi ko alam kung May 2027 eh. No? Kinukulit ko na. Sabi ko, wag nang patagalin. Sa May daw po ang debate namin. Wala sinabi kung anong taon yon, no? Kasi next year, meron uling May. Kaya hintayin po natin sila, no? So, kailangan po natin sila na makaharap dahil marami siyang sinasabi tungkol sa pananampalatayang Katoliko. So, inaabangan po natin yan sa kanila, no? No? So, kung mayroong mga katanungan, no? Para po malaman natin at maintindihan natin ang ating pananampalatayang Katoliko. So, bukas po ay araw ng Sabado sa ating mga kaibigang Adventist na gumagamit ng Sabat pag-araw ng Sabado. So muli nananawagan ako na samahan po ninyo ako sa aking pagla-live, no? At sa lahat din po na gustong pumasok dito, magsabi lang po at pasok po kayong lahat dito, no? At nang sa ganon ay matutunan natin ang pananampalatayang Katoliko. So, magbibigay ako ng mahiksing topic, no? Mahiksing topic, no? Mahiksing topic about sa Eucharistia o yung Thanksgiving, no? Yung tinatawag nating pagdiriwang natin ng pasasalamat sa banal na misa o yung tinatawag nating Eucharistia. Yung bakit tayo mayroong tinapay, bakit manipis na tinapay, no? Sana ini-explain yan sa atin kung yan ba ay biblical o gawa-gawa lang ba ng simbahan ba yan, no? Dapat alam natin kung paano natin i-explain sa kanila yan po ay hindi po yan iniimbento ng simbahan, bagkus talagang biblical po kung bakit manipis na tinapay at kung bakit po yan ay bilog at kung bakit yan ay inihandog sa
hapag ng ating altar doon sa simbahan, no? At yan po ay unleavened, no? Magbibigay po ako ng kaunting view po, no? Na sana'y makatulong sa pag-iintindi sa ating pinaniniwalaan at tinatanggap tuwing tayo ay pumupunta sa simbahan at tumatanggap ng banal na ostia, no? Ban Cyril Tabuan, magandang hapon. German Sumampong Dano is watching. Violeta Tesoros, salamat, no? Berenguer Santillana is watching. Salamat sa mga nanonood. So, ang topic ko, yung Eucharist. Yan, no? Konting no? Paano nagkaroon ng Eucharist ang simbahan at gumagamit ng alak at tinapay, no? Maintindihan natin ito kapag nagbasa tayo ng Old Testament. Doon po nagsimula na ang pare, no, ang high priest ay nag-aalay, no, nagbibigay ng tinatawag nating alak at tinapay, no? No, alak at tinapay. Doon natin makikita sa Genesis pa lang na ang pari na ang nag-o-offer niyan ng alak at tinapay. Sa Old Testament pa lang po meron ng ganyang gawain ang mga pare na maghahandog ng alak at tinapay. Sa Genesis pa lang po yan, no? Kaya kung sasabihin nila na hindi daw biblical yon, nagkakamali po sila. Tunghayan ninyo po ang aking ihahayag na pari po ang naghahandog ng alak at tinapay. So kung ang ibang relihiyon po na pinupuntahan ninyo tuwing araw ng linggo ay wala pong mga ganyang paghandog ng alak at tinapay, mag-isip-isip na po kayo. No? Kaya kailangan po ang maghahandog doon ng sakripisyo o ng paghaalay ng tinapay at alak ay pare po. No? Pagka hindi pare, alam nyo na. So, basahin natin. No? Na dito po sa Genesis, no? Mag-umpisa tayo sa Genesis. Sabi dito, no? Salamat po sa mga nanonood, no? Salamat. Okay. Dito sa Genesis, ayan, no? Marisa Villarica, okay. Salamat, no? Basahin natin, no? Basahin natin na doon pa lang sa Old Testament, pare na po ang nagsasagawa na ang ginibigay ay alak at tinapay. Basahin natin, no? Genesis chapter 14. Ayan, sabi rito, sabi dito, no, sa chapter 14 verse 18. Basahin natin 14, 18 po ba 'yon? Basahin natin. Ito, okay. Dinalan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos, ng tinapay at alak at binasbasan. No? Pari talaga ang nag-o-offer ng alak at tinapay at ang nag-o-offer ay pari. No, makikita mo, no? Pag sinabi kasing Melchizedek, ayan, no? Pangalan po yan ng Hebrew kapag yan ay ininterpret natin sa Melche, king po, Melech or Melche, king. Sedek means righteous, kaya righteous king, no? Ito po yung tinatawag na antitype ni Kristo, no? Hindi anti, antitype of Christ po itong si Melchizedek. Siya ay pare at siya ay hari at pare ng kataas-taasang Diyos. Ganon din si Kristo, no? Parang typology kay Christ ito, no? No, doon natin makikita na ang pare po ang nag-ahalay ng tinapay at alak doon pa lang sa Old Testament, no? At ganon din ang ginawa ni Kristo sa New Testament, no? At yung tinapay at alak na yan, no, yan po ay walang levadura gaya ng ginagamit natin sa ating simbahan. Wala pong levadura yan. Kung babasahin natin yan sa Exodus na ipaghahandog kay Yahweh, no? Basahin natin po. Kung meron kayong magsulat kayo. Sa Exodus po, chapter 12, basahin natin ang sabi dito. Basahin natin. Sabi dito, maganda to. Sabi rito, pwede po kayo magtanong dyan sa baba kung ano sasagutin ko. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa ay gaganapin ninyo taon-taon sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga saling lahi.
tinapay na walang pampaalsa ang inyong kakainin simula sa gabi ng ika-14 na araw hanggang sa gabi ng ika-24, isa ng unang buwan ng taon. Ayan. So nakikita po ninyo rito, no? Ang ginagamit nila, no, kakain sila, no? Meron silang pista ng tayo, ang feast day natin pagdiriwang ng tinapay, no, yung tinatag nating Lord's Supper, walang ano po 'yun, no? Walang libadura, no? Ganun po yung ginagawa. Dito po natin nakuha yung konsepto ng ginagawa natin sa Santa Misa natin, no? Walang libadura, no? Okay, basahin natin dito pa, no? 12:17 po yun, mababasa natin. Ay may kapistahan na kakain sila ng tinapay na walang levadura. Ayan, basahin po natin dito. Baka po may tanong, Romeo Leitero, no? Exodus 34:18. Ang sabi dito, kung babasahin natin, ang sabi, ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang palpaalsa. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa sa unang buwan. 7 araw, ibig 7 days a week. Meron silang ginagawang pagkain ng tinapay na walang pampaalsa sa unang buwan, no? 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa sa unang buwan. 7 days a week, yun ang kakainin nila, no? Yun po, no? Sabi ng ating banal na kasulatan. So dito natin makikita na meron palang ganoon sa Biblia, pero yung iba nating mga separated brethren walang ganoon. Okay, good day po bro Melchor, God bless you always. Ganon din sa iyo brother, no? Salamat, no? So dito natin makikita pare ang nagsasagawa nun, no? Itong tinapay na to, saan ba nagmula ito? Sabing gano'n, no? Sabi nga sa Old Testament, basahin natin kung saan nagmula ito. Sabi dito sa 16 ng Exodus, basahin natin na kung tayo ay magbabasa. Ang sabi rito, sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ang bahay, ang mga tao para mamulot ng pagkakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan ni Niloy susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kailang pupulutin at ihahandog, no? Papaulan niya ng tinapay na mula sa langit. Ito yung tinatawag na mana. Mana came down from heaven, no? Sabi nga ni Kristo, ang parallel nito sa New Testament, sabi niya, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Kaya sabi ni Kristo, hindi ang inyong amang si Moises ang nagbigay sa kanya kundi ang aking amang nasa langit ay nagbigay sa inyo ng pagkain na mula sa langit. Kaya sabi ni Kristo, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Dito mo makikita na talagang meron talagang ginagawa noon pa man sa New Testament at saang mula ngayon, hanggang sa panahon ngayon, na meron talagang pagdiriwang na gano'n ang ginagawa. At itong mana na to, kaya to tinawag naman manhu. What is this, no? What is this? Kaya manhu, sabi kang Hebro. Manhu, ibig sabihin, ano to? What is this? Kaya, no? Dito natin makikita na very biblical po yung ginagawa nating pagdiriwang ng Santa Misa at paghahandog ng tinapay at alak sa altar ng ating simbahan. Sa Old Testament pa lang po, si Yahweh na ang nagpapatotoo nito, no? So dito natin makikita. Kaya sana po pahalagahan natin ang pagdiriwang na ito dahil sa Old Testamento pinapahalagan pa rin po ito, no? Euprosino Moog, salamat, nanonood siya, no? Tinapay yan na binigay ni Yahweh, no? Sa akin sa binasa sa 16:15, kung babasahin uli natin, ibababa natin, ha? Titingnan natin kung paano parallel ito sa New Testament. Sinabi ni Moses, yan ang tinapay na binigay sa inyo ni Yahweh, at ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya na makasama niya sa toldang kalahating salap bawat isang tao. Ito yung mana, no? Kaya nga ang sabi ni Jesus sa John, tingnan natin yung sinasabi ng John. Tingnan ninyo kung ano. Kaya yung ating 6 po, John chapter 6, no? Basahin natin, sabi ni Kristo. Basahin natin. Ano sabi ni Kristo kung babasahin natin? So magtanong po kayo kung gusto niyo. Hari Caro, God bless
Bramel, Hari Caro, God bless them. Si Pastor Eric, ewan ko kung kailan yun, May daw ng May. Na maghintay tayo, Hari Caro, no? John 6:32. Ang sabi dito, tingnan nyo ha, sabi niya, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit ang nagbibigay buhay sa sangkatauhan, no? Sinabi nga nung binasa ko kanina sa Exodus sa 12, no? Exodus 16:4, no? Doon, no? Tinapay na mula sa langit. Kaya sabi ko sa inyo, sa Old Testament pa lang may typology na doon yung Eucharistia natin sa New Testament. Doon mo makikita. Kaya napakapalad natin, meron tayong ganito. Huwag po kayong maniniwala sa ibang sekta na sasabihin yung mga misa-misa natin ay imbento lamang at hindi daw biblical. Sila po ang hindi biblical, no? At dapat ang naghahandog nito ay totoong pari, yung may authority na mula talaga sa Diyos. Dahil kung walang sa Diyos ang nagpe-perform nito at walang authority, wala yan. Not valid yan, no? No, okay, no? At yan ay inilalagay sa lamesa, no, sa harapan ni Yahweh. Ganon din sa simbahan. Nakalagay sa harap ng tabernakulo yung mesa at nandoon din yung mga tinapay na yon, no? Mababasa ba yan sa Biblia kung saan nilalagay yung tinapay na yan? Sa altar mismo yan, no? Basahin natin, no? Basahin natin. Basahin natin sa Exodus. Ayan, Old Testament pa lang po tayo. Exodus chapter, ayan, basahin natin. Hinahanap ko po, wait lang. Ayan, okay, basahin natin. Sabi dito, ang mga tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. Yung mesa dito, ito po yung altar, no? Yung mesang sinasabi sa Old Testament. Hindi po ito yung kagaya ng mesa na doon sa ating mga kwarsa, ating mga kitchen na gano'n, no? Altar po ang ibig sabihin ng mesa dito. Hindi ito yung mesa na kagaya na nakikita natin sa fine dining o doon sa mga food chain, no? Doon hindi gano'n. Ang ibig sabihin ng mesa rito ay altar. Ayan, no? Biro mo yung tinapay pala, ilalagay sa lamesa sa harapan ni Yahweh, no? Ihandog sa kanya. So, dito natin makikita, no? Rivera Sharon Cruz, magandang hapon, Bromel. Ganun din sa iyo, no? Kaya, wag po kayong maniniwala sa ibang sekta na sumisira sa atin about Eucharistia. Wala kasi silang ganito, no? Okay. No? Talagang sa lamesa ihandog. Isa pa. Babasa pa tayo ng talata. Ayan. Sabi dito sa 29 naman, no? 23 ng Exodus, basahin natin. Exodus 29:23. No? Okay. At yung tinapay na yon na inilalagay sa altar ni Yahweh, manipis kagaya ng tinapay na nilalagay sa altar na kinokonsegrada ng pare. Basahin natin. Kumuha ka ng isang tinapay na hinaluan ng langis at isang manipis na tinapay. Ang tinapay na ito ay walang pampaalsa at nakalagay sa basket na nasa altar ni Yahweh. Malinaw. Manipis na tinapay. Yan, no? Doon natin makikita, no? Kaya very biblical po yung ating Eucharistia, no? Nakalagay sa altar ni Yahweh, no? Basket na nakalagay na nasa altar ni Yahweh. Ayan, yung lamesa yon, yung altar. So, kung ang inyong simbahan walang altar, nag-isip-isip na kayo. Walang pinaghahandogan sa Diyos doon. Kasi sa Biblia, kapag ang mga pare ay maghahandog, may altar. Kung ang simbahan mong pinupuntahan, walang altar, hindi talaga yan sa Diyos. Okay, doon mo makikita, no? Andante. Dol, magandang hapon din sa iyo, Andante. Nakita mo, no? Another, babasa pa tayo, no? Na very biblical yung ating ginagawa sa loob ng simbahan. Tandaan ninyo, lahat ng nasa loob ng simbahan na nakikita natin na ginagawa natin, na ginagawa ng mga kaparian at ng ating mga laiko,
Biblical po yan. Hindi lang tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya hindi natin nakikita na nandoon pala yan sa Bible. No? Okay, basahin natin. Okay, sabi rito, kahit may signal natin, tuloy tayo. 39, 36. Basahin natin. Dito natin makikita, no? Sabi dito, ipinakita nila ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa Diyos. Nakita mo yung tinapay, no? Pagka mag-o-offertory na, dala-dala yung alak, tsaka tinapay, inihahandog doon sa lamesa o sa altar. Ayan o, nandiyan sa Biblia, di ba? Dito natin makikita. Oh. Na dinadala, nakalagay doon, no? Doon lang makikita na talagang biblical itong ating Eucharistia at talagang nandoon. Okay, no? Babasa pa tayo. Ayan, ha? Kaya tayong mga Katoliko, wag tayo magdududa kasi kaya tayo nagdududa, hindi natin inaaral yan. Ito pa, basahin natin. Okay, basahin natin, ha? Basahin natin. Para naman matuto yung ating mga separated brethren na sana magbubuklat din yan. 40:23 ng Exodo. Tulad ng utos ni Yahweh, sino daw nag-utos? Si Yahweh. Tulad ng utos ni Yahweh, ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Sino daw nag-utos na para ilagay yung mga tinapay na panghandog para kay Yahweh? Si Yahweh mismo. Kaya yung real present ng ating Panginoon nandoon. Okay, no? Salamat, Brother Mel. Klarong-klaro. Yes, klaro talaga yung ating pinananampalatayaan. So, kaya lang tayo na pupulaan ng ibang sekta na hindi daw kasi hindi nila alam ito. No, pero sa atin, kapag binasa natin, no, may tinapay talagang panghandog kay Yahweh. Sa Old Testament pa lang at inilalagay sa altar. Paano itong mga kapatid natin sa ibang pananampalataya? Wala naman tong altar. Kasi wala sa kanilang paghandog. Meron sa kanila pera nilalagay doon sa abuluyan, no? Handugan, natatanging handugan, katangi-tanging handugan, pinakatatanging handugan, ubos ang pera mo, no? Dito po walang handog na sinasabing pera. Ang inihandog natin tinapay at alak, no? Doon sa kanila, ang handugan nila doon, pera. Pero hindi nila yun nilalagay sa altar. Meron silang tinatawag doon na kaban ng tipan. Pero hindi po kaban ng tipan ang tawag doon, kaban ng yaman. Kasi ang nakalagay doon, pera. Alam niyo na kung sino yung binimension kong reliyon na may gano'n, no? Puro pera ang hinuhulog doon. At pag tinanong mo, sumama ka sa pamamahag na at makakakita ka rin ng kaban doon. Tanong mo kung ano yung kaban daw yun ng tipan. Hindi po yung kaban ng tipan. Kaban po yun ng kayamanan. Kaban ng yaman po yun. Pera po ang inilalagay doon. Pero sila, wala po silang inihahandog at wala silang altar na paghahandogan ng tinapay para kay Yahweh. Pero biblical yan. Pero hindi nila yan ginagawa. Catholic po talaga makikita natin dyan na talagang klarong-klaro, sabi ni Zachary Uyong ren, no? Okay. No, at yan ay manipis na tinapay, no? Tinapay na manipis at yan ay sagrado. Sagrado yan, sacred. Sa Old Testament, sagrado yan. Ngayon pa kayang sa New Testament, no? Sagrado yan sa Old Testament, sacred yan. Ngayon pa kaya? No, salamat Zachary. Kung sa Old Testament sagrado yan, lalo pa kaya sa New Testament na pinabanal ng Diyos yan. Sagrado ba yan? Sagrado. Babasahin natin, no? Okay. Basahin natin dito sa sagrado ba yung tinapay na pinangahandog kay Yahweh? Kaya nga pagka tayo ay hindi nakapagkumpisal, magiging tayo, yung tinatawag nating sacrilege. Kasi sagrado pala yan. Sa Old Testament pa lang yun, ha? Sa Old Testament. Basahin natin. Kaya itong mga ibang sekta na to na gumagaya na sa atin, na nagdiriwang din na sila ng tinapay na, no? Ewan ko, yung iba Skyplex. Yung iba bumibili ng Austria, yung pastor lang na gano'n, tsaka yung juice na Welch na juice. Tapos may maliliit na kopita ron, no? Hindi po gano'n yun. No? Tapos pagkatapos nila, nakakita rin ako, minsan naka-attend ako doon.
Pagka yung sobrang ostya nila, tinatapon na sa basurahan kasi hindi naman consecrated sa kanila yun. Pare lang ang may kakayahan gumawa ng consecrated nun. Hindi nila alam na pag hinandog sa Diyos ang tinapay, sagrado yan. No? Kaya ganun po tayo kahalaga sa banal na Eucharistia. Kahit nga malaglag yung kaprasok, kinukuha ng mga lay minister, lalo na ang pare. At nakita mo, ginaganon pang dahan-dahan kasi sagrado yan. Sa Old Testament pa, sagrado na yan. O, basahin natin yung manipis na tinapay na yan. Yan ay sagrado. No? Basahin natin. Ayan. Dito po, marami kayong matututunan dito. Sabi dito sa Levitico, no? Basahin natin. Habing diram. Kung ito'y inihandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampaalsa. Ito'y maaaring makakapal na tinapay na yari sa minasa ng langis o maninipis na tinapay na pinahiran ng langis. Nakita mo, no? No? Doon mo makikita ang pinaghandog yung tinapay na yun, no? No, kaya nga nakita mo nung manonood ka ng Jesus of Nazareth, yung Last Supper niya, makapal na tinapay na manipis na malaki siya, no? Pero manipis, no? Pag hinati, no? Minati ni Kristo yun kung manonood ka. No, papasukin mo rito, no? O, ngayon, banal ba yun o sagrado ba yun? Sabi ng Biblia, basahin nga natin. O. No? O sa kanila, sa atin, sacred yan, no? Basahin natin. Kinig kayo, ha? O, basahin natin. Okay. Sinabi ni Moses kay Aaron, si Moses pari ito, si Aaron pari din. Sa dalawa pang anak niyang natitira sina Eleazar at Itamar, no? Mga anak din nila ito. Kunin ninyo ang natira sa handog ng pagkaing butil kay Yahweh at gawing tinapay na walang pampaalsa. Kakainin nyo ito sa tabi ng altar. Kaya pag kinain natin, di ba, andi dito yung pare, dayman, malapit sila sa altar. Ano daw? Kakainin nyo ito sa tabi ng altar sapagkat ito'y ganap na sagrado. Nakita nyo? Sagrado yung ating Eucharistia. Sa Old Testament pa, tandaan natin si Moises pare, si Aaron pare na Yahweh. Ano daw? Ganap na sagrado ang tinapay. Ano saan daw kakainin? Kakainin nyo ito sa tabi ng altar. Kaya nga pag nangungumunyon tayo, yung pare nasa tabi ng altar o nasa likod niya yung altar, doon natin kinakain, di ba? Biblical ba o hindi? Tayo po ay nasa Bible, ang lahat ng mga nakikita nyo sa simbahan. Ang masakit lang, kaya tayo naloloko ng ibang sekta o nakukuha. Hindi tayo nagbabasa. Ayan. Sa Old Testament pa lang yan. O, di ba? Nakita ninyo? Konting kaalaman lang po yan, no? No, doon natin makikita, no? Kaya ko sa New Testament, pag nagaano tayo ng banal sa New Testament, doon natin na makikita na sinabi ni Kristo sa Mateo 14 to 19, Mateo 15, no? 36, Marcos 6:28, Mateo 26:26, no? Gagawin ito, no? Gawin ninyo ito, no? Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin during that time ng kanilang huling hapunan. So, dito natin makikita na sa Old Testament pala, yung ginagawa natin dito ay biblical. Sagrado, ha? Di ba? Kaya nga sabi doon sa Korinto, no? Ang sino mang kumakain, no? Ng katawan at dugo ng ating Panginoon na hindi mo na siya inuusis ang kanyang sarili, siya ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya nga iba ay may sakit at iba ay patay na. Sabihin, sagrado kasi yun. Biro mo, kakain ka lang, mamamatay ka, magkakasakit ka dahil lang doon sa pagkain na yun. Ibig sabihin, sagrado yun. No? Sa Old Testament, no? Nagbigay lang po ako ng konting hint. Actually, itong Eucharist na to, pag ito tinalakay natin, maghapon po ito, i-explain natin to. No? Dito, nagbigay lang ako ng hint sa Old Testament, ginagawa na po yan, at sa altar po talaga yan inihahandog. No? Meron po akong mga, na mga iba pang talata na magpapatunay, no?
na ino-offer yan din dito sa ano. Kung babasa ka ng doon sa Acts chapter 20, araw-araw nagpipira-pira sila ng tinapay, no? At doon sa Acts chapter 20 ba yun na nakalagay doon, no? Nagpipira tuwing araw ng isang linggo kami nagkakatiputim, nagpipira-pirso kami ng tinapay. To, sagrado yun. Sa Old Testament, sagrado, no? Kaya nga kinoconsecrated ito ng mga pare sa loob ng altar, ay sa loob ng tabernakulo, at inilalagay ito sa altar ni Yahweh. Doon natin makikita, no? Yan, konting kaalaman lang po yan. Sabi ni Fitzgerald Bombio Kabuhat. Good afternoon, Romel Chor David Manalili, no? Good afternoon din para sa iyong lahat, no? Okay, so dito natin makikita na yung tinapay pala na yun, naman ay galing yan sa langit. At itong si Kristo na bumaba mula sa langit, siya yung tinapay na nagbibigay buhay. Sabi niya, ang sino mo kumakain nito, kailanman ay hindi na mamamatay bagos, di ba? Spirituality po yun kasi ang tao may mga kamatayan. Baka yung iba sa ko, ang daming nangungumun yun, lahat namamatay. Spiritual po, ang spiritual natin, talagang hindi po yan namamatay. Ang ikalawang kamatayan yan, pag tinapon na sa impyerno. No? Okay, so dito natin makikita na very biblical po yung ating pinananampalatayaan. So, kung sabi niya, Elisa Amil Gregorio Sisa, pasok. Pasok kayo dito. Na hindi ko kayo, no? Sa mga gustong magtanong, ang nagtataka tayo, walang gustong mga has na pumasok dito ang ibang sekta. No? Walang ibang sekta na nangahas pumasok dito kay Brother Mel. Sa ibang sekta meron. Kaya, ini-invite ko po sila, no? Nagbigay ako ng konting view about sa Holy Eucharist. Sa Old Testament pa lang, pinatunayan natin na ang tinapay na inihahandog sa lamesa o sa altar ni Yahweh, ito'y ganap na sagrado. Ganon din sa New Testament at sa moderno nating panahon, sa panahon natin ngayon, sagrado yan. Kaya nga, ingat na ingat ang mga laiko, lalo-lalo na ang mga pare. Kasi sa Old Testament, ang maninipis na tinapay na inihandog kay Yahweh, ano daw? Ganap na sagrado. So sa kanila, hindi yan sagrado. Sino ngayon makikita natin na ang mga aral talaga natin ay nasa Biblia? Yung Katoliko. Tandaan natin, lahat ng nakikita natin na ginagawa sa loob ng simbahang Katoliko, nasa Biblia yan. Hindi lang tayo nagbabasa, hindi lang tayo nag-aaral, no? Kaya yung sinasabi ng mga ibang sekta na, ordinaryong tao lang naman, ordinaryo lang naman yan, hindi naman yan, wala namang transubstantiation yan, wala namang ganyan. No, huwag kayong maniniwala dyan, no? Sabi rin ng Biblia, no? Sa Job 37, sa isang salita niya, sa isang salita ng Diyos, may nangyayaring kababalaghan. Yan ang mystery ng ating Eucharistic ministry. Kapag kinokonsegrado niya sa isang salita lamang niya, may nangyayaring kababalaghan. Ayan. Kaya nga minsan yung alak, di ba? Nakikita natin sa mga miracle, no? Turn to real blood. Yung tinapay, turn to the real body or real flesh or real meat ng tao. Na makikita natin. Kasi ang sabi niya sa kanyang salita, sa isang salita niya ay may nangyayaring kababalaghan. Sa kanila, wala, ibang kababalagan nangyayari sa kanila. Nawawala yung mga, nila doon. Yung mga inuhulog nila sa kaba ng yaman nila, no? Baka yun ang kababalagan sa kanila, no? So, dito natin makikita na very biblical yung ating pinananampalatayaan. Kaya, ano pang reason bakit tayo aalis sa pananampalatayang Katoliko? Ano pang reason bakit tayo aayaw sa simbahang Katoliko? Ang alam ko minsan kung bakit mayroong mga Catholic faith defender na lumilipat sa ibang sekta, no? Hindi naman siguro nalingid sa inyo yan. May mga gumagano na, biruin mo, defensor Katoliko na ng ilang taon, tapos biglang lilipat, no? No, biblipat, tapos babalik. Bakit? Unang-una, tampo. Nakatampuhan yung kasama doon dahil siya isang officer, hindi siya ipinagbigyan, ganyan-ganyan, dahil nagtatampo, lilipat sa ibang sekta.
another reason, bukod doon, dahil sa pera. No? Pag na-opera ng malaki, lipat. Pag hindi na nabibigyan doon sa ibang sekta na pinuntahan, balik sa Katoliko. Yun lang dalawang reason ang nakikita ko. Nagkaroon ng tampuhan sa organasyong sinasamahan. Pangalawa, dahil sa nasilaw sa offer ng pera na inaalok doon. Yun lang dalawa na yun, wala nang iba. No? No, Katoliko na, matagal ng depensyon. Magugulat ka na sa ibang sekta. Pagtagal-tagal ng ilang panahon, balik Katoliko. Sisiraan niya uli yung dati niyang pinanggalingang relihiyon. Hindi na natin sasabihin kung ano yun, no? Dating Katoliko, nagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Lilipat sa ibang sekta, titirahin yung Katolikong pinagtatanggol niya dati. No? Tingnan nyo, kalokohan na. Katoliko dati, depende ng Katoliko, umalis sa simbahan, titirahin yung aral na dati niyang dinidepensahan. Pagkatapos nun, ng mahabang panahon, babalik na naman sa Katoliko. Titirahin niya naman yung kanyang pinanggalingan at inaniba na relihiyon. Hindi kayo nagtataka niya. Di ba? No, normal na lang, normal. Ako pag nakikita ko yun, natatawa na lang ako sa mga taong gano'n, no? No? No, kumbaga sumuka, kinain, sumuka, kumain, no? Biruin mo, pag umalis ka sa simbahang Katoliko, manahimik ka, no? Kung gusto mo lumipat sa ibang sekta, manahimik ka, hindi yung babakbakan mo, dati mong pinamangaral yan na dapat ganito, dapat ganyan, dinidepensahan mo, tapos ngayon, sinusuka mo na, tapos binabasag mo na yung argumentong tinirace mo dati para depensahan yan. Di ba? Kung gusto mo, ikaw ay dating defensor Katoliko, umalis ka sa Katoliko, manahimik ka na lang. Diyan ka na lang sa kulto mo, hindi yung sisirain mo yung Katoliko. Pagka mga ilang buwan, ilang taon, babalik ka sa Katoliko. Yung mga pinaninira mo, kakainin mo din. No? Sa mga ganyan na mga ambisyoso na gusto yata, no? Na magkaroon ng posisyon sa ganyan, kung hindi nabigyan ng posisyon, dilipat, maghanap ng magandang posisyon sa ibang sekta. Pag nakakuha ron, akala mo sobrang galing na, no? Wag pong ganun. Na wag pong ganun. Natatawa na lang ako sa mga taong gano'n na Katolikong defensor, lumipat sa ibang sekta, bibirahin ng Katoliko. Pagkatapos mabirahin yung Katoliko, babalik na naman sa Katoliko, bibirahin naman yung sektang dating pinanggalingan. No? Ano tawag nyo ron? No? Tayo po dito, wala naman tayong binibira dito na no? Ang inaano lang natin, yung mga umaatake sa simbahang Katoliko, tinutuwid lang natin yung mali nilang bintang. Unang-una, wala akong kalaban o kaaway na ang akin lang binabasag yung maling bintang nila. Pero personal na away doon sa mga ibang sekta, wala po. Kaya nga yung mga kahapon nakaraang araw, ang binamano ko rito, isang born again na kaibigan ko, isang Adventist na kaibigan ko, pumasok dito. Kinomentan ba, nag-bad comment ba sa akin na tungkol sa sinasabi ko? Wala. Marespeto yung dalawa na yun. Pero meron pumapasok dito, kapwa nating Katoliko, naninira lang. No? Kaya makikita mo kung alam mo talaga yung taong matino, no? May pumasok na nakarang araw na born again yun, no? Si Hinkel, no? Born again yun, pumasok dito, nag-comment ba ng bad? Di ba? Wala. Oh. Si Robin, Adventist yun. Pumasok dito, nag-comment ba ng bad? Wala. Pero may mga Katolikong papasok dito, no, maninira pa. Doon ka magtataka, no? Papasok na dito, sisirain ka, titirain ka ng personal attack. Pero yung mga ibang sekta, pag nag-comment dito, wala lang, no? Sabi niya, Kuya Mel, kahit magkaiba tayo ng pananampalataya, mataas ang respeto ko sa iyo bilang Katoliko. Dapat ganun. Yung mga kapwa natin Katoliko, pag pumasok dito, lalo-lalo na yung mga ano tawag nito, yung mga kritiko ni Brother Mel, no? Grabe kung banat, no? No, kaya ako minsan natutuwa pa nga ako pagka yung mga ibang sekta pa yung aking mga nakakausap. Marunong tumainaw na respeto. Kesa dito sa mga kritikong mga Katoliko natin na maghahamon pa ng debate, no? Pag pinatulan ko naman, tiklop naman.
No? Okay, no? So, kung meron po kayong mga katanungan, naghihintay po si Brother Mel, magtanong po kayo. Wala pong magtatanong. Naghihintay ako. So, si Philip Cesar, no, inihintay natin, baka pumasok dito. At ganoon din sa iba pang mga kapatid natin sa pananampalataya. No? So, napakaganda po, no? Na kung may tanong po kayo doon sa Eucharist na aking tinalakay, no? Ay atin pong sasagutin, no? Yung tinapay na yon at saka alak na inaano natin para sa kaalaman ng lahat, tunay po yon, sabi ni Kristo. Sabi ni Kristo, no? Tunay na pagkain at tunay na inumin. Ang aking katawan ay tunay na pagkain, ang aking ang dugo ay tunay na inumin. Tunay, hindi niya sinabing peke. Basahin natin, ha? Malinaw na malinaw. Basahin natin sa John. Sabi dito, no? Basahin natin. Tunay po yan, ha? Talagang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon yan kapag kayan ay nakonsagrada ng ating mga kaparian, no? Basahin natin. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain. Tunay, hindi sinabing simbolo. Malinaw, no? Ang sabi, tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Tunay. Wala namang sinabing simbolo lang. Walang sinabing, di ba? Walang sinabi. Yung tinapay simbolo, walang sinabi. Ano sabi? Tunay na pagkain. Tunay na inumin. No? Kung gusto mo, Englishin natin para malaman kung ano ba, no? Okay, basahin na. Okay, basahin natin sa English. Okay, ang sabi rito, my flesh is meat indeed. Ayan. My blood is drink indeed. Kita mo, tunay talaga, no? Indeed, tunay talaga. Indeed, di ba? My flesh is the true food and my blood is the true drink. Tunay, hindi simbolo. Sa kanila, simbolo lang. Kung simbolo lang sa kanila, hindi yung peke yun. So, dito natin makikita ng banal na Eucharistia natin. Talagang tunay po yan. Kapag kayan ay nakonsekra na ating mga kaparian sa kanilang pagdiriwang ng banal na Santa Misa. Ayan, no? Tunay, sabi ni Kristo, tunay na inumin, tunay na pagkain. Sagrado yan, sagrado din. Sa Old Testament, sagrado. So, malinaw na, no? Kaya nga kapag si Brother Mel ay niyayayan discussion, lalo na sa Holy Eucharist, kaya kong depensahan at kaya po nating ipagtanggol ang pagiging tunay at sagrado niyan na ayon mismo sa Biblia. Sinabi diyan ng banal na kasulatan, lalo na si Kristo na nagsabi, tunay na pagkain, tunay na inumin. Okay? Pansinin niyo, dinampot niya tinapay, pinapakain, katawan. Dinampot niya ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Inabot niya sa kanyang mga apostol at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Yung dinampot, tinapay, yung ipinapakain, katawan. Kaya sabi niya, my flesh is a true food. My blood is a true drink. Malinaw. Okay, so malinaw na malinaw. Kaya wag tayong mag-aalinlangan sa banal na sakramento ng Eucharistia. Kaya nga ang sabi ni pag kailan nag-uumpisa yan? During the time na sinasabi ng pare pag nananalang yan. Panginoon, gawin mong tinapay, gawing banal na tinapay at alak, at gawin mong banal ang tinapay at alak, ang dugo at katawan na ito. Di ba nakita na doon na nag-uumpisa?
yung magkakaroon na ng transfiguration. Lalo na nung sasabi niya, at ng gabing iyon, yan, nag-umpisa na. Tinampot niya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanya malagad at sinabi, doon na po nagkakaroon ng consecrated. Hindi man natin nakikita yung misteryo at miracle na nagaganap during that time, no, sa mata natin, tinapay pa rin, amoy tinapay pa rin, no? Accidentally remain, no? But the essence, iba na yan, no? Kaya nga yung ating spiritual na pagtitiwala dyan ay huwag tayo mag-aalinlangan, no? Sabihin, brother, pag inamoy mo, tinapay. Pag tinignan mo, tinapay. Pag hinawakan mo, tinapay. No? Tandaan natin, mystery. Walang makapagpapaliwanag ng kung paano yon nagiging tinapay at alak. Basta ang pinangahawakan natin, sinabi ni Kristo, my body is a true food, my blood is a true drink. Yun na po. Prince Donick Agaldo, no? Natin, papasukin natin si Prince. Prince, pasok, Prince, no? Sa'yo. Kumusta na yung jiu-jitsu mo? Jiu-jitsu. Yeah. Yung jiu-jitsu, iniintay niya kitang makasama dito. Sige, mag-practice ka lang dyan sa jiu-jitsu mo, no? Pagdadasal natin na manalo ka sa competition dyan sa ibang bansa ng jiu-jitsu. Okay, no? So, salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin. At sa lahat pa ng mga taong patuloy na gustong makaalam ng pananampalatayang Katoliko. Nandito po si Brother Mel na maghahayag at magbibigay sa inyo ng mga kaalaman, karunungan at tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Kaya po inaasahan ko sana sa mga darating na araw ay magkaroon po tayo ng tinatawag na tanong Q&A po. Tanong niya po, sasagutin ko po, no? At pagkatapos siguro nito, lilipat naman tayo sa TikTok. Kasi doon meron din naliligaw eh. Maraming mga Katolikong kritiko ni Brother Mel na pumapasok doon, no? Mga kritikong Katoliko. Pagka nga nag-ano na, no, inaasar ko na rin eh. Ang gagawin ko, mute ako ng mute na pagkatapos ilalaglag ko. Kasi may personal na. No? Kaya natatawa na lang din ako, no? Okay. Kaya dapat itong ating mga Katoliko na nagkritik sa atin, dapat yan sila yung lumaban doon sa debate. Bro Prince, magandang hapon. Magandang hapon, bro. Okay, jiu-jitsu. Ayos yung mo, black belter na black belter. Kumusta? Kailan ka sa salang? Kailan ang salang mo? Matagal na black belt sa jiu-jitsu. Kasi alam mo, yung mga kritiko na bumabanat sa atin, no, walang alam niyan sa ating sa ating estado ng ating buhay. Hindi nila kilala kung sino tayo. Hindi nila alam si Brother Mel, kagaya rin ni nung ako po ay medyo bata-bata, nag-aral din po ako ng taekwondo. Hindi nila alam yung estado. Kaya minsan sinasabi kong gano'n sa akin, no, hinahamon ako ng suntukan. Lalo-lalo mga CFD sa Facebook. Punta ka sa Luneta, magkita tayo doon kung nasa Manila ka. No? Gusto mo ng bakbakan, punta ka ron. Sasabihin ko pa nga, matagal na ako walang practice. Pagpa-practice ang kita, hindi naman pumupunta ron. Di ba lagi ako doon? No? Sabi talaga inaano ko, punta ka doon. Sabi ko, para malaman mo hinahanap mo. Sabi ko, akala mo, lang kaming ganyan. Hindi. Kinakailangan din natin ng self-defense. Minsan kung makikita mo sa live ko, bro, friends, no? Pumupunta ako ron, meron akong liantok sa likod na dalawa. No? No, may nakalagay ako yung parang samurai. Oo, yun Oo. Hindi dalawang liantok. Kaya pag pumupunta ako doon sa Luneta, kung makikita mo sa video, may sukbit-sukbit ako minsan na dalawang dito. Ginagpang ko rin yung pan-defense. Yun. Kaya black belt ka sa taekwondo din, black belt? Secret. Dati yun. Ngayon, hindi na natin yung pineperform. Pati doon sa arnis yung natin yung arnis. Marunong din si Brother Mel. Kaya nga nakita mo, pumupunta ako sa mga teritoryo ng mga ibang sekta. Ako lang mag-isa. Hindi ako natatakot. Kasi kaya nating dumepensa ng sarili natin. Kaya yung mga kritiko natin. Ako kasi yung martial art ko, jiu-jitsu.
Alam mo yung Yun arm ang locking, matindi. yung arm locking, head locking. Yun ang matindi. Sa akin, sipa at saka punch. No? Yung mga, oo. Yun ang mga ganon. Tapos yung Yung arnis, lagi ako, kong dala-dala yan. Mm. nakuha ko yung black belt ko ng jiu-jitsu when I was 24 years old. 24 years Tuloy old mo ko lang nakuha yan. yung black belt ng jiu-jitsu. Tuloy mo lang Kaya yan. lang doon sa Pinas kasi walang budget yung gobyerno natin para sa mga atleta. Kaya nung nandito na ako sa Dubai, may opportunity ako marami kasi hindi nag-aral. Black belt na ako. Nagpa-membership ako ng Academy Jiu-Jitsu Academy dito sa Dubai. So naging member ako. So sabi nila, dahil member ka na ng Jiu-Jitsu Academy, may chance ka na ngayon na makapasok sa kagaya ng halimbawa SEA Games Championship, yung mga ganon. Okay, good. Patuloy mo lang yan. Tayo hindi na pwede dyan. Medyo may edad na tayo. Ikaw na lang magpatuloy, no? Kaya nga si Brother Mel, kung nagtataka kayo, bakit ang lakas ng loob kong pumasok sa mga teritoryo, ako lang mag-isa. No? Iyan na yung sikretong sinasabi ko. Marunong din si Brother Mel ng self-defense. Nakita mo, pag dumidebate ako, wala akong mga kasamang backup. Di ba? Hanapan niyo ako ng debate na may kasama akong backup. Wala. Di ba? Kaya nga ako, siguro nitong mga maybe this June siguro, Kuya Mel, magpo-post ng mga jiu-jitsu videos, no. Medyo lalaylo muna ako sa apologetics kasi okay lang yan. May nagtanong yata dito, basahin natin. Herbert Recto, ang napag-aralan kong self-defense ay hubadin ang tsinelas at tumakbo na mabilis. Ang tawag diyang Herbert, Sayonnachi. Sayonnachinelas ko. Ang tawag diyang Sayonnachi. Sayonnachi. Sayonnachinelas ko, takbo na. No? Ganun yun. Pero kung kinakailangan umiwas sa gulo, umiwas. No? Kung talagang napasubo na, wala nang chance. Hindi porke may alam ka, ikaw na maghahanap ng gulo. Hindi ganun yun. Kung kinakailangan umiwas, tinuturo yan, no? Isa yan sa mga responsibility ng gustong matuto ng self-defense. Yes, discipline yan na kung kinakailangan umiwas at iwasan. No? Pero kung talagang nandoon na at akta na gano'n, gamitin. Yan ang sinasabing rules niyan at sinasabing yan, no? Kinakailangan kung maaaring umiwas. Ayan. Di ba? Kaya nga, hindi ako natatakot pag pumapasok ako sa ganyan, ganito, no? Ayan. Kaya nating depensahan, no? Kaya, yung iba siguro, kaya nagtataka kayo, nakakapasok ako mag-isa, na wala akong kasama. Unang-una, guided tayo ni God, hindi tayo gagalawin. Pangalawa, meron din tayong self-defense na alam. Okay? So, salamat. Ingat ka dyan, Prince, no? Isang araw, baka magulat kayo, magkasama kami ni Prince. Saka wala na, ceasefire na, Kuya Mel, ceasefire na. Ay, ganun. Isang araw, baka magulat sila, magkasama tayo. Ito si Raymond Montong. Ang inaayos na lang ng UAE ngayon is yung Dubai Airport kasi medyo naapektuhan ng malaki yung Dubai Airport. Matagal pa yan. Numbahan kasi yun doon. Sige. Sana wala nang gera dyan. Ang pagdasal natin yun. Nawala si bro, Bro Prince? Okay. Nawala yung, ni bro. Matagal pa yan kasi re-repair pa yan yung mga damage dyan na nasira, no? Sabi ni Raymond Montong, sagutin natin. Sa Chronicles, first, bakit natakot si Haring David? Salamat. Sa First Chronicles 21, no? 21:18, no? Okay. No? Ayan, may nagbati sa'yo. Hi, Bro Prince. Ug maayong hapon kanimo giha ni Bron Nelson ug CFD member din sa Barangay Bansan, Butuan City. Ayan, sa Butuan, sa bansa. Sabihin mo sa kanya. Bakit? Nababasa mo rin yan. Nandito ka sa loob. Babasahin natin. At itinanaw ni David ang kanyang mata at nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa pagitan ng lupa at ng langit.
na may hawak na tabak sa kanyang kamay na nakaunat sa Jerusalem, na magkagayong si David at ang kanyang matanda na nakakapanamit ay kayong magaspang ay nangagpatira pa. Sinamba? Sino yung anghel ng Panginoon na yan? Friends, diyan papasok. Diyan papasok yung Epiphany. Ayan. Yung talata na yan, ano yan? Reincarnation yan ni Christ. Epiphany yan. Angel of the Lord. Angel of the Lord. Yan. Bakit sila nagpatira pa? Sapagkat sino ba ang may hawak na tabak sa kanyang kamay na pinipigure sa Biblia? Walang iba kundi si Kristo. Si Jesus. Si Jesus. Yes. Sabi niya, at nakita ko ang isang lalaki. Yes. Sige, Bo Prince. Tinatawag ng mga scholars yan sa pag-aaral ng academic discussion. Yan yung tinatawag natin na the angel of his presence. Correct. Which No, is yan din yung scholarly term. Which is scholarly term, tinatawag din nila yan na Christophany. Correct. Yan yung pagpapakita na... Pero i-distinguish muna natin, Kuya Mel. Baka kasi sasabihin na naman na erehiya kayo kasi yung salitang Christophany hindi naman yan ginamit sa dogma, no? First and foremost, yung salita po na Christophany, hindi po yung dogmatic term, no? Yun po ay exegetical term na ginamit ng mga scholar to identify that there is already a pre-incarnate Christ in the Old Testament. Correct. Tama. Yan yung mga nag-aaral ng mga exegesis, alam yung terminong ginagamit. Pero yung mga walang alam na termino, nakapwa din nating Katoliko, tatawagin ka ng heretic kasi hindi sila nag-aral. Pero diba? Pero sa dogmatic term, ang ginamit diyan sa dogmatic term is theophany sa dogmatic term. Yes, theophany. Pero sa exegetical term, tinatawag nila yan na Christophany. Yan yung Epiphany, no? Ano ba yung sinabi ko kanina? Theophany. Theophany pala, correction, no? Yan ay theophany, pagpapakita, no? Pagpapakita ng talagang, yung tinatawag ko kanina na pre-incarnation ni Kristo, yung na talagang meron talagang magkakatawang tao. Sige. Kaya ang importante natin na ipaalam sa mga kasamahan po nating Katoliko is kinakailangan meron po tayong tinatawag na discipline of studies, no? Kasi po yung discipline of studies, yun po yung magdidetermine sa atin kung anong background ng pag-aaral yung ginagamit natin. Kasi halimbawa, hindi mo siya pwedeng i-mix Hindi mo siya pwedeng i-mix. Halimbawa, pag sinabi mong Christophany, tapos ginamit mo yan na terminology doon sa dogma, hindi mo yan makikita sa dogma kasi hindi yan dogmatic term exegetical term yan So dapat alam mo yung tinatawag na boundary of studies, yung boundary. No? So ituloy daw natin sa 30. Halimbawa, Kuya Mel, pag sinabi natin na yung salitang meat, 'di ba? Yung halimbawa lang. Kaya maraming mga tao na nagsasabi sa atin na erehiya tayo because hindi nila alam yung assuming na yung meat na terminology is dogmatic term, which is hindi naman natin sinasabi na yun ay dogmatic term, kundi exegetical term yun. Correct. Kasi alam mo, yung mga nagsasabi sa atin na gano'n, yun ang tawag nating wala talagang aral yung mga yon, no? No, pag akala nila pag sinabing meat, iisipin nila na talagang gawa-gawa lang na kwento. Hindi nila alam kung paano i-express yung term na meat sa pag-aaral ng exegesis. Di ba? So, doon na, yun ang pinagkaiba natin sa kanila, no? Na yung mga talagang nag-aaral at yung mga walang aral. Sabi nga dito sa 30, tuloy daw natin. Ngunit si David ay hindi nakaparoon sa harap. Ngunit si David ay hindi makaroon sa harap ngayon upang mag-usisa sa Diyos sapagkat siya'y natakot dahil sa tabak ng anghel ng Panginoon. Ayan, no? Dito natin makikita yung sinasabi ko nga kanina, no? Hindi po pala Epiphany, theophany pala, no? Kasi yung Epiphany, pagpapakita, di ba? Di ba? Yung reveal, nag-reveal na. Ito pala yung theophany. Ayan, okay. Correction is needed but not insulted, no? Theophany po yun, no? So, doon natin makikita na yung anghel na pinipigure dito na may tabak,
walang iba po si Kristo po, no? Doon natin makikita rin niya kahit na Saka, makikita natin. Yes. at saka yung Sige. yung key concept natin diyan para malaman na yung nagpakita diyan na may hawak na tabak ay Diyos yan. Dahil Correct. doon sa Nagpatira phrase pa na salitang at saka sa salitang phrase din na fear. Alam mo yung fear? Natakot. Di ba? Nanginginig. Yes. In Jewish tradition kasi, no other than fear but the fear of God. Yes. Sabi pa nga, sino daw yung may tabak na yan? Sabi rito, no? Ito yan, no? At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang ang pamamagitan nito'y sugatan ang mga bansa, no? Sino yan? Sino yan? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Babasahin mo dito, no? Doon natin makikita. Kaya yung pinifigure dyan na may tabak, sa Revelation na makikita mo, na si Kristo pinifigure dyan na may tabak, siya yung tinatawag dyan na theophany. Nasa exegesis term na Christophany po yun, no? Okay, so salamat sa ating kasama, si Chris, nakasama rin natin nag-aral yan na exegesis. So kapag ka ang isang tao na walang alam sa exegesis at nakapakinig sa amin, tinatawag na kaming erehe. Baligtad, sana nga kami ang tumawag na erehe dun kasi walang alam eh. Ang masakit pa tayo tinatawag na erehe kaya nag-aral tayo. Di ba? Nakakatawa yung nababaliktad nakakatawa. Tayo yung nababaligtad, no? No? So dito natin makikita, no? Kapag nag-aaral tayo, na-explain natin yung mga talata ng mga yung context. Pero subukan mo dun sa mga walang alam, patanong mo kung anong context yan, no? Iba yung interpretasyon yan. Para maniwala kayo sa sinasabi namin, ito po yung challenge namin. Bumili po kayo ng mga Bible scholar, ng mga Catholic exegetes. Tingnan ninyo kung mali ba yung sinasabi namin. Bumili rin kayo ng mga Protestant exegetes, mga pastor na Protestant exegetes na biblical scholar. I-compare nyo yung sinasabi namin sa mga Katoliko at mga pastor na magagaling sa Bible. Pare-parehas ang view. Kaysa dito sa mga view na, kaysa dito sa mga view na kapwa mo Katoliko, sasabihin kang erehe, ganung nag-aral tayo, sila hindi, baligtad pa yung bintang. Dapat nga tayo magbintang dun. No? Oo nga. Di ba? Okay, sabi ni noong 8 to 18 pa lang, una kong napanood si Bromel sa YouTube, kalaban niya Born Again About Truth Church. Kaya nga sa hilig ako sa debate dahil kay Bromel, kahit pamangking ko itong si Bromel ay pinaka-paborito ko. Ayan, Benkyo. Ayan, no? Doon natin makikita, no? Go, Bromel. Okay, si Benkyo. Okay, sabi ni Raymond Montong. Salamat bro, lastly bro, paki-explain naman yung ibig sabihin ng revelation ng New Jerusalem. Ayan. No, itong New Jerusalem, no? Hindi ito yung kagaya ng Jerusalem doon sa Middle East, bro, Prince, di ba? Akala nila magigiba yon. Akala nila magigiba yon tapos may bababa sa langit na bagong Jerusalem. No, walang ganun. Ang ginagawa nila, nililiteral nila. Di ba? Nililiteral. Akala nila masusunod, magigiba. No, yung pagbabalik ni Kristo. Yes. Sa pagbabalik ni Kristo, yung tinatag na eskato or eschatology, no? Ibig sabihin, yung bagong Jerusalem na tinutukoy doon, hindi siya magtatayo ng another na building o templo ng Jerusalem na mababa mula sa langit. Ibig sabihin, ang bayan ng Diyos na yon ay paghaharian na ng ating Panginoon Kristo na pantay-pantay na. Wala nang sakit, wala nang mahirap, wala nang gulo, walang away. Kaya yun ang tinatawag na bagong Jerusalem. Hindi yung Diyos na magtatayo ulit ng Jerusalem na ibababa niya mula sa langit. Nakabasa lang ng bababa mula sa langit. I-interpret na mayroong bababa sa langit na isang syudad na Jerusalem bumababa sa langit kasi nakabasa nila doon, no? No, yun ang tinatawag natin eschatological na event na mangyayari na babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay sa isang kisap mata.
Yun yung tinatawag nating New Heaven and New Earth, yung sinasabi diyan na bagong Jerusalem, paghaharian na ng Bagong langit, katarungan, bagong paghaharian lupa. na, yes, paghaharian na ng bagong pamamahala, ang Diyos na lahat, wala nang gulo, wala nang gera, kapayapaan, pagmamahalan. Yun, hindi yan yung sasabihin na yung ng Jerusalem, nagiba na, maglalagay uli ang Diyos, bumababa mula sa langit. Hindi ganun po ang interpretasyon yan. Tama ba, Bro Prince? Tapos, Oo. tapos yung New Jerusalem kasi, ganito kasi ang explanation ng mga scholar niya, no? The same halimbawa, nung sinabing Zion, no, 'di ba? The Mount of Zion, New Zion, Zion, yung mga oo. ganon. Jerusalem, Ginagamit patungkol kasi din yun yan. ng mga escriba to point eschatological reality, no? Yes. Every Old Testament a foreshadow of the fulfillment of what is in reality in the New Testament that points towards into most reality. So, yung mga tinutukoy doon sa Old Testament like yung Zion, Old Zion, there is a New Zion, there is Bayan ng Jerusalem, Diyos there is a New Jerusalem. Ibig sabihin, kasi yung Jerusalem kasi, yan kasi yung ewan ko lang ha, kasi may tinatawag na terminology ng mga scholar, yung tinatawag na covenant theology, in which yung Jerusalem is the center covenant of the gathering of God's people, di ba? Yan, correct. Oo. Kaya nga sabi sa'yo, yung bayan ng Diyos yun, na talagang paghaharian na ng kapayapaan, pagmamahalan, pag-ibig. Di ba? Tapos yung ultimate fulfillment kasi niyan, not yung the ultimate fulfillment of that meeting place of God's people into Jerusalem is fulfilled reality into greater purpose, no? Hindi na siya limited into building like that, something like that, but into spiritual reality. Oh. Yan, doon para yun sa lahat langit. na yan. Yung ultimate gathering. Para sa lahat. Ultimate gathering. Correct. Oo. Kasi ang ibang interpretasyon yan ng mga hindi talaga nag-aaral, no? Lalo-lalo na yung nagtatanong sa atin na na para matuto si Bro Raymond Muntong. Raymond Muntong, yung mga hindi nag-aaral talaga, nagbabasa-basa lang, akala nila ganun nga, may bababang Jerusalem mula sa langit. No? Yan ang kaibahan na nag-aral ng mga exegesis at biblical text na naiintindihan. At kami po, sumasangguni kami sa mga Bible scholar ng ating mga Catholic, sa mga Bible exegetes, no? Doon kami sumasangguni. Hindi kami sumasangguni sa sarili naming basa-basa. Para matuto tayo, sumunod tayo doon sa talagang mga Bible scholar. Hindi siya nag-vlog lang, hindi naman nag-aaral yon. Basa lang ng basa yon. Pag nag-interpret, sablay pa. Pagkatapos, pag nakapanood ng sinasabi namin ni Prince, kami pa ang pagbibintang ang heretic. Di ba? Kaya nga ang ginagawa namin, tinatawanan lang namin yung mga taong ganun. Kaya nga minsan binibiro ko na o debate tayo, patunayan mong mali ako. Gumamit tayo ng Catholic Bible scholar na mga Catholic, no? At saka yung Protestant scholar din. Tingnan natin kung sino yung papabor sa atin, sa iyo ba o sa akin. Hindi naman kumakasa. No, yan ang masakit. Masalamat, Bro Raymond, dito ka nagtatanong. Marami kang matututunan. No, huwag kang magtatanong doon sa basa lang ng basa sa Biblia. Wala namang aral ng mga hermeneutics, biblical appreciation, biblical comprehension. Wala nag-aral ng context na text. Hindi nag-aral ng biblical na tradition, culture, kung bakit merong mga ganung pangyayari. Ang alam lang na aral, binasa lang. Umaten lang ng ilang buwang seminar, nagmemorya lang ng talata. Akala mo magaling na kasi marunong magmemorya ng talata, no? Kaya ako itong mga batang sila Jared, sila pag natuto yan, no? Ulitin namin, kami dalawa ni Prince. Pag natuto yan sila Jared and company na yan, mas magagaling pa yan sa amin. Tandaan niyo yung sinabi namin. No? Kasi nakita namin si Gashi. Pag natuto yan sila Jared na yan, mas magaling pa yan kay Brother Mel at kay Bro Prince. Basta nag-aral ng mabuti yan. Amen po, amen. Kaya lang yung suggestion kasi natin dyan, may mga dapat lang sigurong baguhin sa kanilang estilo. Yung halimbawa, no, yung sobrang pagka-agresibo, yan, yung masyadong away, pagka-mapusok, yung mga sobrang pagka-mapusok, yung mapusok.
Kasi Yun hindi yung natin problema. masisisi kasi mga bata syempre mainit sa bakbakan yan. Parang yung mga militar, Mainit pag pa bagong mga bata, graduate, oh. pag bagong graduate sa militar yan, gusto niya bakbakan, gera agad, gusto nilang makaranas. So, ganun din yan. No? Pero, Pero yes, darating ang hoping araw, na pag mababawi din yan. madadating din yung araw na kapag nag-mature na siguro yung bata na yan, Magiging maintindihan magaling din niya yan. lahat-lahat. Magiging Mas magaling magaling. pa siguro sa atin. Mas magaling pa Yan sa ang, amin alam yan. mo bro, Ako na magsasabi. alam mo, alam mo bro Mel, no? Ito lang yung masasabi ko, no? Yung bata na yan, pag tinuruan yan, madaling matuto yan kasi bata pa yan. Eh. Magaling po makeup. Madaling matuto yan. Baka nga, baka nga lang. Sabi ni Raymond Montong, okay bro, salamat. Pero bakit merong saktong mga sukat bro base sa vision ni St. John, no? Yung mga sukat na tinutukoy doon, yung mga number doon, no? Ayan na, maganda yung mga tanong niya. Yan, alam mo, bro Mel, ano ba? Yes. sa pag-aaral ng theology, yan yung tinatawag na yung cube. Alam mo yung cube? Yung cube? Apo. Yes, yung mga yung kwadradong cube, ganun. yung perfect exact na sukat, yung bawat dulo. Bawat kanto, cube ang ganito tawag yung dyan, sukat. Ganyan. Cube At ang saka tawag yung dyan, sukat na yun, ang sukat na yun, dapat titingnan mo yung number ng tinatawag nating pag-aaral ng gematria, di ba? Para maintindihan mo yun, no? Yung mga number, no? Kung ano yung perfect. Alam mo, 7, perfect number yan, no? Yung 1, tumutukoy yan sa kaisahan. Dapat gano'n natin. Hindi natin yung ililiteral na, yes, hindi natin ililiteral na yung sukat ng templo, biruin mo, nasukat. Wala namang measuring tape, may tape measure ba doon sa langit, nasukat yung kabuuan ng templo, di ba? Wala. Di ba? Di ba, meron bang metro sa taas ng langit at nasukat doon ganong kahabang metro yung ginamit? Kaya titingnan natin, bro. Salamat, bro Raymond Montong. No, yung sinasabing mga sukat-sukat doon, may mga, ayun yung tinatawag nating mga numerology na dapat aaralan natin, yung tinatawag na gematria. No, para maintindihan natin yung mga sukat at dapat alam natin kung ano yung kahulugan ng mga number na tinutukoy sa Biblia. Hindi porke nalaman natin na may sukat na gano'n, iisipin natin literal na gano'n talaga yung sukat ng na langit. Ang dami-daming mga taong nasa langit na hindi kayang bilangin. Paano magkakasya ron kung ganun lang ang laki ng sukat doon? Di ba, Bro Prince? Tapos ganito yung logic, no? Alam mo yung saksi ni Jehovah? Yung saksi ni Jehovah? 144, sabi nila, 144,000 lang daw ang makakapasok sa langit. Kung gagamitan mo ng logic yan, ganito kasi yan, no? Ang lawak-lawak ng langit, no? Tapos biruin mo, 144,000 lang yung papasok, hindi magkakalog-kalogin sila doon sa itaas, no? Kaya nga. Kaya sinasabi ko, pag nakakita ng mga panukat-panukat doon, no, hindi mo yung literal na ganun talaga lang yung sukat ng kaharian ng Diyos. Kasi at sinukat niya ang templo, di ba, templo, yun yung kaharian ng Diyos, no, ganun yung sukat. Pag sinukat mo, limitado lang yung papasok doon, no? Kaya dapat, no, bro, Montong, pag nag-aral tayo ng gematria, yung mga number ng Biblia, maiintindihan natin kung bakit may mga ganong panukat na ginagamit doon sa Biblia. Yung tinatawag natin, di ba? Tsaka yung mga tatak, yung mga karagma. Kasi kahit yung exegetically and scholarly, biruin mo, kahit yung Noah's Ark, sino mag-aakala na yung Noah's Ark, representation din ng temple yun. Yes, sa temple yon. Kaya gano'n ang sukat. Tingnan mo yung sukat ng templo sa Jerusalem, tsaka yung templo ng Noah's Ark, parehas. Di ba? Raymond Montong, yung sukat ng templo sa Jerusalem, at saka yung sukat na pinagawa kay Noah ng Ark, parehas. Tingnan mo. Kaya nga may mga kaya may mga pinipigure yon. Pag nag-aral tayo ng exegesis, makikita natin na ang pinipigure pala ng Noah's Ark ay church pala o simbahan. Doon natin makikita, at saka, no? Ito pa yung pangalawa, di ba? The book of Genesis was written by composed authors like JDEP, di ba? Yahweh, Deuteronomist, Elohim, Ngayon po, yung Genesis po, yung part na yun yung Genesis. Bro Prince, eto na, may pumasok na. Ian J. Villamina, Polar.
direct to the point yung yabang. O kung mayabang kami sa paningin mo, go ahead. Basta ang tinuturo namin yung talagang galing mismo sa mga Bible scholar. No? Kung yabang lang ang gusto mo, doon ka na lang sa iba para hindi kami apektado niya. Hindi po kami, Tinuturo lang namin yung tama. Hindi kami interesado Hindi dyan. po. Okay. hindi po kami Ah, nagpapayabangan po dito, no? Ah. Tama lang yung sinasabi namin. O, sige, properly, patuloy. Tapos, yung part ng Book of Genesis kasi, yung about sa, yung kay Noah's Ark, identified ng mga main scholars yun, specifically, pag nag-aral ka ng composition of Pentateuch, yung kay Martin Noch, no? Kilala si Martin Noch, Correct. si Bonrad, sabi ni Martin Noch at saka ni Bonrad, yung expert sa pag-aaral ng composition of Pentateuch, yung style of writing ng story of Noah's Ark is actually a priestly account. Yes. Kasi sa yung mga Priestly pare account. kasi yung mga pare kasi yung mga naghahandog sa loob ng templo. Kaya alam nila yung mga sukat that time. Kaya doon mo makikita. Kasi ang mga sources ng Bible do sa lalo-lalo na yung Pentateuch, yung 5 books of Moses, di ba? Elohis, yung Yahweh, Deuteronomy, Priestly, yan, no? Yung 4 na sources na yan. Kaya makikita mo kung bakit iba-iba yung mga ginagamit na mga panulat doon at kung paano sinasabi ng mga priestly source, ng Elohim source, ng Yahweh source at Deuteronomy source, yung kanilang mga binabagaway doon. Kaya pansinin mo yung 7-day creation, kung bakit nagkaroon ng 7-day creation, wala pa namang kalendaryo during that time. Kasi kung bakit Noah nagkaroon yun, sa ng... templo. Yes, sa temple kasi araw-araw templo yun. araw-araw kasi sa loob ng templo 7 araw silang naghahandog. Kaya merong 7 days na binilang doon. Ang mga Sa templo pare, kinuha 7 yun. araw na naghahandog ng templo ng unang araw, ganito yung ganun. Kaya nagkaroon ng creation na first day, second or third day, dapat alam nila yan. No? Yung iba hindi alam yan. Ang alam nila, literal yun. Kaya nga kung titignan mo yung Genesis creation, di ba? Temple pattern talaga siya eh. Temple pattern siya, 'di ba? Kasi una, madilim. 'Di ba? Madilim, may ilaw, 'di ba? Light, may ilaw, yung mga menura, 'di ba? Pag tinignan mo, yung 7, no? At ito pa yung hindi nila alam diyan, no? Yung number 7, besides number of perfection, may ibang kahulugan din pa din 'yan, no? Yes. Pag nag-aaral ka ng exegesis, tinatawag din yan na number of the covenant. Yes, Number kasunduan. of the Kasi, covenant. yes, Kasi yung yung word araw. yung word na 7 kasi Kuya Mel, actually, word yan, Shibi. Ginamit din yan doon kay Abimelech at Shibi. kay Abraham doon sa Beersheba. So, besides number of perfection, number 7 also indicates a number of covenant. Correct. Shiva. Kaya nga, di ba? Shiva. Doon nakuha yung Sabat, yung Shiva. Shibi, ibig sabihin, ikapito. Shibi. Sinabing, iba pa, ang katumbas niya ng Shibi or Shiva, yung manunumpa, mag-pledge ka, di ba? Manunumpa. Oath yan. Dapat alam nila yan. Pero yung iba, hindi alam. Kaya tinatawag kami, yabang naman. Hindi kami nagyayabang, tinuturo lang namin yung tama. Kasi hindi nila alam yan, kaya ang tawag sa atin ganun, no? Okay. At hindi kami hindi kami apektado kung tawagin kaming ganun kasi may ipagyayabang talaga kami. Ano ipagyayabang namin? Yung karunungan at kaalaman na binigay sa amin ng Diyos para matutunan namin ang ating aral at exegesis na tinuturo ng mga Catholic na mga exegetes. Yan ang aming kayabangan na nakuha dahil yan ay bigay sa amin ng Diyos at ang pinagyayabang namin ang kaalamang binigay sa amin ng Diyos. Ayan ang kayabangan na yan. Ang pinagyayabang namin si Kristo. Take note po, Kuya Mel, no? Yung kaalaman po natin na to, sinishare po natin ito para sila din po ay matuto. Yes, no? matuto. Hindi para magyabang. Okay. Si San Pablo nga, sinishare sabi niya, no? Ipinagmamapuri ko, di ba? Ang krus ni Kristo, no? Sa ibaba ay boss, no? Ipinagyayabang ko si Kristo. Kaya gamon doon kami, ang pinagyayabang namin si Kristo kasi binigyan niya kami ng kaalaman na kaiba doon sa mga kaalaman na tinupuri niya yung mga gano'n na akala niya tama yung mga pinagsasasabi ng mga yun na kaiba naman sa mga original na pag-aaral ng mga
Bible scholar at Oo. mga Bible exegetes, no? Kung doon kayo Alam mo, Kuya maniwala, Mel, kasi walang problema. Mm. kaya ako against sa ibang mga CFD na ano, yung style nila, yung accommodation of the text. Kasi, di ba, nag-aaral ka ng theology. Pareho naman tayo nag-aaral Oh. ng theology. Pero, Mm, introduction mm. of the sacred scripture, ano yung itinuro sa atin? Di ba, number 1, yung tinatawag na Oh, the value of scripture. Di ba? correct. So, Mm. yung value of scripture kasi yung Bible kasi, word of God kasi yon. So, because the Bible is the word of God, that's why we need to treat the scripture respectedly, no? Kasi kung gagawin na Correct. lang natin, kung gagawin na lang natin na kagaya ng ginagawa ng mga CFD na naghahanap na lang ng mga letra por letra para Letra por- ipambato sa mga protestante, no? So, yung Biblia po, nagiging laruan na lang, no? They are playing games with God. Yan yung inaano natin eh. Kasi parang pinaglalaruan lang nila yung salita ng Diyos. Yun ang mahirap. Yung gamit nila lagi, ganito eh, pag magtatanong na sa Biblia, asa mabasa, saan mababasa, letra por letra, verbatim. Ganun agad ang bungad. Wala akong narinig sa Catholic answer na dumibate, ganun ang ginagamit na termino sa pagtatanong. Tapos may... Di ba? Tingnan niyo, sandali bro Prince. Pag nakikipagdebate ang mga Catholic answer, ang gaganda ng mga tanong. Wala pa akong narinig na sinabi, saan mababasa letra por letra, verbatim. Di ba? Wala. 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 Dito lang yan. Usong-uso yan ngayon dito. Kahit sa ibang sekta. Alam mo kung bakit na nagkaroon ng ganyan? Sa ibang sekta, tapos pinulot nila, binabalik din nila doon. Kaya labanan na sila ng asa mabasa, letra por letra, verbatim, asa mabasa, gagamitin ng ibang sekta. Ibabalik din sa Katoliko, gagamitin ng Katoliko. Ganun din yan, no? Kaya lang ang problema kasi Kuya Mel, alam naman natin na mali yung mindset nila eh. Pero bakit gagamitin natin yung maling mindset nila tapos ibabato natin sa kanila, di ba? So, ibig sabihin, gumagamit din tayo ng mali para ibalik sa kanila. So ngayon, ang logic kasi natin dyan, alam mong mali yung ginamit nila, tapos yung mali na yun, ginamit mo rin, hindi pagbalik mo doon, tama ba yun? Mali, syempre, kasi mali yung ginamit mo eh. Correct. So, salamat at nakaisa kita rito, no? Kasi alas 4 na, meron pa akong gagawin. Bukas ng gabi, kung willing ka, meron pa akong live alas 9 ng gabi and the following days. Tuwing Sabado at Linggo po, magla-live din ako. Sabado gabi alas 9, Linggo alas 9 rin, no, ng gabi, in the following day. Pasok po kayo at marami kayong matututunan with friends. Tsaka wag kayong mag-alala, isang araw magugulat kayo, magkasama na kami ni friends. Pag nag-combine kami yan sa pagdasal natin na isang araw, magugulat kayo. Magkatabi na kami ni friends. Hintayin nyo lang yan, may gera lang. Okay, so salamat. Salamat kay Bro Friends at sa lahat na mga nakikinig dito at doon sa mga nagko-comment na salitang yabang. Salamat sa iyo kapatid. Ipagpatuloy mo yung paggamit na yan. Uulitin namin yung karunungan na nasa amin na binigay ng Diyos kay Prince at sa akin, ang ipinagyayabang namin ay ang ating Panginoong Diyos. Siya ang aming pinagmamapuri, hindi ang aming mga sarili. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga Catholic na meron kaming mga Catholic na mga kritiko namin na bumabakbak sa amin na tinatawag kaming heretic. Tinatawanan lang namin yan, no? Dapat nga kami ang magsabi sa kanila noon kasi sila walang proper study, no? Kami po ay talagang sunog kilayan. Saan katerba yung mga books? Kung sila nagpapakita ng mga books sa likod nila na hindi nila binubuklat, mas marami pa po doon yung books ni Brother Mel, baka hindi nyo alam. No? Hindi ko lang ipinapakita doon, hindi ko sinasalansan kasi nasa malayo ako, no? Alam niya ng mga CFD na doon na pumunta sa bahay ko noon sa Pasay. Ang dami, nagulat. Yes. Ang pinagtataka ko naman dito kasi sa mga apologista na to, no? Ang dami-dami mga libro doon sa gilid. Hindi binabasa. Hindi nila mabuklat-buklat, no? Grabe. Dekorasyon lang yan. Dekorasyon lang yan. May iba pa nga nagla-live, di ba? Hindi na lang natin i-mention yung name, di ba? Oo, may i-mention. Nagla-live. Ang daming mga libro doon sa likod niya. Hindi man lang bumubunot. Grabe. Tapos yung hindi man lang binubuklat kumuha, yung... di ba? Nag-live.
May nag-live, merong referensya. Humugot ka rito isa, buksan mo, pakita mo. Di ba? Dapat ganun. Ano purpose na sa likod mo na yun? Buknatin mo. Para magamit Ang mo. Yan, hindi dami-dami. yan display. Oo. Hindi kami nagme-mention kung Nasa sino yun. likod No? lang eh. Dapat. Nasa likod lang, humugot ka rin. Ito po ang baon. Ako nga dito, pag nagtanong, nakita niyo, pinapakita ko pa yung libro ko, pero hindi ko pinapakita yung display kong libro kasi wala nga akong dalang libro dito, kakaunti lang. No, ang dami ko pong libro. Nakita niyo, pag nagla-live ako noon, may mga libro akong pinapakita. Hindi lang dinidisplay ko sa likod. Pag tinanong saan ko kinuha, ito po. Oh. No, dapat ginagamit din po natin yan. Hindi yan pang decoration lang para maniwala yung mga nakikinig sa atin na meron tayo ng credible na pinapakita na meron. Hindi yan pang display lang. Kung display yan lang po ng libro, ay panalo na siguro ako. Panalo na tayo, no? Friends, ang dami nating libro. So, ang dami nating libro. Eh. Ano pa kaya Brother Mel, Kuya Mel, kung pagsama yung libro mo at saka yung libro ko, pagsama yun. Makakabutan na isang malaking library. Oh. Yun lang pong hands out. No? Ito po, yung hands out na ginamit namin sa theology sa UST, yung malaking traveling bag. Punong-puno po yun ng hands out. No, galing po yung hands out na yon sa UST sa aming professor na si Father Tony Aurieda. Ayan ha. Yun po yung mga sources noon. Sa UST po yun. Isang malaking traveling bag po. Nandoon yun sa bahay. Nakatago yun. Kaya pagka minsan, yes. Bakit namin tinatago? Kasi mahalaga. Kapag nakalimutan mo, pwede kang magbasa. No? Basahin. Hindi yan pang dekorasyon lang. No? So tayo po, pag nagla-live tayo, maraming libro na nakaganyan, kunin mo, buklatin mo para ipakita mo sa mga ibang sekta, lalo-lalo na nasasabihin, dal-dal yan, wala. Kita nyo rito, kahit na nagpapakita ako ng mga books kung saan ko kinukuha ang mga di ba? Para talagang at least nakikita nila na pinapakinabangan nila yung mga libro na nasa atin. So ganun po yan, no? So salamat, Bro Prince. Sana manalo ka sa darating na paglaban mo sa Jiu-Jitsu. Pagpalain ka ng ating Panginoon at sa lahat ng mga nanonood dito. Abangan niyo po muli si Brother Mel. Yes, si Brother Mel bukas po ng gabi. Pag may pagkakataon si Prince, papasok po siya. Alas 9 po bukas, Sabado ng gabi at Linggo ay alas 9 po. Sinasamantala ko po hanggat wala pa pong pasok dahil pag may pasok na, bukas na ng klase, baka hindi na ako muling makapag-live kasi meron po akong mailit na konting tindahan dito ng mga pagkain. Ay okay naman. You know? Kaya ngayon, pagkakataon ko. Pagdasal niyo rin po yung bilang tulong niyo na lang din po sa amin, no? Pagdasal niyo rin po si Brother Mel, sana lumago yung kanyang yung munting kabuhayan. Yung munting kabuhayan niya diyan sa school. Ipag-pray niyo rin po ako na sana manalo po tayo ng SEA Games, no? Dito sa Dubai Championship. Jiu-Jitsu Dubai Allen Championship. Okay, ingat ka dyan. So lahat po ng mga nakarinig at mga nanood, maraming salamat sa inyo. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan ay para lamang sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Salamat din po sa mga kritiko namin na tumatawag sa amin ng ganon. Tinatawanan lang po namin yan. Ulitin ko po, ipagdasal niyo rin po yung mga kabataan, lalo na yung team ni Jared. Ipagdasal niyo rin po yon dahil yan po ay masigasig na nagtatanggol dahil alam namin darating ang araw, yan ay mas magaling pa sa amin ni Prince at sa iba pang mga CFD. Dahil nakita namin ang kanilang talino at madaling turuan ang mga bata na yan. Muli, praise the Lord. Diba, Iglesia Katolika, Ave Maria, Gracia Plena. Ito po si Brother Mel at si Prince Ugarte Beltran na nagsasabing sumainyo ang katotohanan. God bless. God bless. Paalam ka na rin, Bro Prince. Okay. At ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon Amen. po. Salamat. Okay. God bless po. God bless. Bye-bye. Labas na ako, Bro Mel.